Amen. Thank you. Testing. Okay, thank you. Testing. Palakasan nga na yung sounds. Testing. Okay, so buksan natin ating mga Bibles. Let's all stand at let's get our Bibles. Buksan natin yan sa Luke chapter 2. Okay, Luke chapter 2. Basahin natin from verse 8 hanggang verse 15. Okay, so let's read verse 8 to verse 15. Ay, say amen. Okay, so basahin natin ang salitan. Ako sa verse 8, kayo sa verse 9. At pagdating sa verse 15, sabay-sabay tayo. Okay, so sabi sa verse 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Okay, sa pang verse, Matthew chapter 2. Okay, Matthew chapter 2. Verses 1 and 2. Okay. Okay, Matthew chapter 2, verse 1 and 2. All together ulit tayo magbasa. Ready, go? Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his stars in the east and are come to worship him. Okay, so at pinakahuli, no? Matthew 7. Matthew 7 verse number 7. Okay? Matthew 7 verse number 7. All together, ready, go? Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Okay, so this evening, yung ating pamagat ng ating mensahe natin pag-aaral ngayong gabi ay pamagat yan is what will you find at Christmas? Ano ang ating makikita, no? Sa Pasko, okay? Sa oras ng Pasko, what will we find at Christmas? Okay, so tayo muna yung manalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you again for this wonderful time na ikaw po ang nagdala at nagbalik sa iyo pong mga anak, hindi po sa iyo pong bahay sambahan. I know, Lord, na this is not our regular na prayer meeting service na araw, Panginoon, but I thank you, Lord, sa mga anak mo na kasama namin. At Lord, we pray that you bless your word, dami pong pag-aaralan, at ang Banal na Espiritu ang siya pong manguna at mabigyan ng pagpapala dito. Bigyan po kami, Panginoon, ng blessing through your word na aming pong mapakinggan. At I pray, Lord, that you make me just a voice toward your people tonight, at ikaw po maglagay niyo pong salita sa aking bibig. Patuloy, Panginoon, na ito po maging pagkapala at kalakasan ng bawat mga manampalataya. At kung may mga kasalanan po kayong Panginoon, ikaw rin magpatawad sa amin. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so pwede tayo mo po, no? What will you find at Christmas? So, yan yung ating title ng ating mensahe. Okay, so sa ating introductions, nakalagay dyan, di ba? What do you want for Christmas this year? Ano ba ang gusto mong mangyari sa Christmas ngayong taon? Diba, kung ikaw ang bibigyan ng katanungan, anong gusto mo sa ngayong taon
na gusto mo sa Christmas. Okay? So, what do you want? Okay? Sabi nga nila actually sa ating panahon, no, ito yung mga nangyayari. Sabi nga, maraming mga tao spend most of their Christmas season searching, di ba? Yung naghanap. Ano nga ba ang gusto ko ngayong taon? Di ba? Ngayong year, kung ikaw ay Kristiyano, ano ba ang gusto mo ngayong taon? Ngayong month ng Christmas, okay? So, yan yung mga katanungan, no? That most of the people yan ang kanilang pagdating ng Christmas, marami talaga may mga bagay tayo na hinahanap, okay? Sabi nga, searching for the perfect gift. Maaaring iba sa atin ay looking for the perfect gift. Maaaring iba sa atin searching for bargains, di ba? Mga sales sa mall o gift na sana ang mabigay na gift sa akin ay yung yung talagang gustong-gusto ko na regalo, di ba? Mga ganon. Okay? Searching for just right decorations. Okay? Bali sa bahay ninyo ay gusto nyo maganda sa Christmas, no? Right decorations. Kaya searching for a parking spot. Okay? Kasi ngayon, katulad yan, pupunta ka ng mga mall ngayon, pupunta ka ng mga pasyalan, di ba? Ang hirap ng parking, okay? Or maybe you are searching for beautiful places to stay, okay? So, magbabakasyon na, di ba? Ngayon bakasyon na, so dapat saan kaya magandang lugar para tayo ay magbakasyon, okay? Searching for beautiful places to stay. In short, sabi nga, many people, sabi niya, on Christmas Day, ay truly, dahil sa maraming hinahanap, sabi niya, they miss Christmas because they were too busy. No? Too busy for searching. Too busy for mga bagay na sa tingin nila, ano ba makapag-enjoy sa akin o makapag-fill in, no? Na makapag-feel ng aking emptiness sa Christmas. By the way, no, tanda natin, hindi ibig sabihin na you have everything ay nasa iyo ng lahat ay perfect na ang buhay natin kahit sa Christmas. No? Still, alam natin, no, marami mga tao na kahit na nasa kanila ng lahat, di ba? They are still longing and searching for tinatawag na what can really fill yung kanilang tinatawag na hole sa kanilang empty heart. Okay? At yan ang katulad. Kaya kung atin tingnan, di ba, sa mga news, marami tayong mga namabalita na nagpapakamatay. O di ba, although controversial yung mga minsan balita natin, pero if you going to look at their status, di ba, maganda naman ang buhay nila. No? But they end up their lives. So many people on Christmas Day miss Christmas because they were too busy. No? Marami sa iba ngayon. Marami sa mga tao nga, dahil sa sobrang search sila ng mga bagay, nakakalimutan nila na December 24 na pala o December 25 na. Ba? Katulad sa church dati, no? Maaaring mga iba kung ang iba ngayon ay wala dito, baka nakalimutan nila, no, na this is our Christmas fellowship. Okay? So they are too busy, no? They were looking for other things. Sabi nga, sila ay busy sila looking for other things. Sabi nga, bimakana tayo na the politician miss Christmas kasi katulad sa story dito, yung sa Matthew chapter 2, yung story dyan na dumating ang mga wise men. Si Herod, he is a ruler, he is a politician. Pero he missed yung hindi niya alam kung saang lugar pinanganak si Kristo. That's why nag-confide pa siya sa mga scribes. Anong bayan ba na ipapanganak si Kristo? So sa buhay natin, marami mga kilalang mga tao, they miss Christmas, no? At business community miss Christmas. So makita din natin may mga businessman o businesswomen o mga negosyante, no, na they are not on their home, they are not on their place, they are not in their house because they are busy still sa kanilang mga negosyo. So they miss Christmas. Okay? Dito nga sa story natin, si Mary, no? Mary and Joseph.
nung ipapanganak si Christ, sabi sa Bible, walang innkeeper na tatanggapin siya, na walang willing na mga tao na tanggapin sila kasi wala nang vacant na room. Okay? So the innkeeper miss Christmas. No, namimiss nila ang Christmas. Okay? May mga innkeeper na miss ang Christmas. Sabi nga, even religious establishment miss Christmas. No, sad to say, in our time, ang dami-dami mga reliyon. Ano ba 'yon? Nako-confuse ko kasi ano ba? Okay? Okay, panay okay na? Ha? O sige. Kasi naguguluhan ako sa inyo, panay kayo galaw ng galaw. Okay? May mga... Okay, so even religious established this Christmas. No, sa ating panahon, ang dami-dami mga reliyon ngayon. But sad to say, maraming mga reliyon, pero most of the religions, they do not celebrate Christmas. Okay? Although Catholics celebrating Christmas, pero karamihan, no? INC, JW, ano pa mga ano natin, iba pa mga big religions, they do not celebrate Christmas. Kaya nga, kung tinitingnan talaga, religious people or even religions, no, they miss Christmas. At also in our time, marami mga Baptist din, they do not celebrate Christmas. Okay? So, yan yung mga katotohanan. Okay? They were looking, sabi nga, they were looking for other things. Why they miss Christmas? Kasi they're still looking for other things. Ano ba kanilang mga hinahanap? So, dito sa Luke chapter 2, verse 8 to 15, mabasa natin dito na the angel told the shepherds, sabihin, you'll find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So, yung nung pinanganak si Kristo, angel came down from heaven and then gave instructions sa mga shepherds on the field. Sabi nila, gusto niyo bang hindi ma-miss ang Christmas? You will find a baby lying in a manger, wrapped in a swaddling clothes. Kaya nga, ano sabi ng mga shepherds, no, sa verse 15, di ba? Nung binasa natin sa Luke chapter 2, verse 15, and it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us now go even unto Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. So mapalad ito mga shepherd na to, no? They're just an ordinary people, but these people, they don't miss Christmas. Hindi nila na-miss ang tinatawag na Christmas. Okay, so sabi nga, they found Jesus because they were searching, no? Nung nabalitaan nila, nung narinig nila ang announcement ng angels, so what they do, they search, and then sabi sa Bible, they found Jesus. Kaya nga sabi dyan, di ba, binasa natin kanina yung Matthew 7 verse 7, ask and it shall be given, seek and you shall find. No? Pag ikaw ay sinik mo ang Panginoon, makikita mo ang Panginoon. Pag inas mo pag you ask something for the Lord, of course the Lord will always give sa ating mga hinahanap. So these were they were seeking Him, so that's why the shepherd saw the baby Jesus lying on a manger. So ngayong gabi, yan ang ating titignan. No? What are you going to find this Christmas? Katulad sabi ko kanina, ating introductions, what do you want for Christmas this year? Or what are you going to find this Christmas? No? Bukas, Pasko na. Okay? At 24-25, yan ang celebration ng natin bilang mga anak ng Diyos. No? Na we celebrate na tomorrow is God's birthday. Okay? Pinanganak ang Panginoon at as we also celebrate our birthday, so mas nararapat din na dapat sineselebrate natin ang birthday ng ating Panginoon. Okay? So this Christmas, sabi nga dito, what are you going to find this Christmas? Ano man daw ating makikita, you're going to find what you are looking for. Kung ano man daw gusto mong hanapin ngayong Christmas, yan din ang iyong makikita. Okay? For example, kung naghahanap ka ng exchange gift, okay? Kung may dala kang exchange gift, so meron ka rin exchange gift na matanggap, okay? Kung ikaw ay nagbibigay, of course,
meron din magbibigay sa'yo. Kasi yan ang kasi what are you looking for Christmas? Yun din ang makikita natin. No? The Bible says, seek and you will find. Kaya nga, whatever you look for, you're going to end up finding. Isa pinaka magandang balita, no? Kung tayo ay we are seeking Christ this Christmas, I believe makikita natin ang Panginoon. Okay? But if you are seeking holidays this Christmas, holidays yung makikita mo, hindi ang Panginoon. Ba? So, may mga ngayon kasi may mga greetings na ng happy holidays, no? Wala na yung Christmas. Dati nung naalala ko nung bata ako 1980s, ang tinatanggal lang sa Christmas, ang pinapalit lang sa Christmas is X. Merry Xmas, di ba? Tinatanggal lang si Christ. Pero today, wala na talaga yung wala na talaga yung Christmas na pangalan. Ang nakalagay Merry Holidays o kaya Happy Holidays na lang ang nilalagay na ng mga tao. Kaya nga, no wonder people doesn't find Christ because they do not search or look for Christ sa Christmas. Pero mapalad tayo, mga kapatid, no? Kung tayo ay nagsiselebrate ng Christmas, it means you are looking for Christ. Di ba? Hinahanap mo ang Panginoon. At katulad ng mga angels, no? When they look for Christ, they found Christ lying in a manger. So ngayong gabi, sabi nga, this Christmas, God wants to give us three things. O three Christmas gifts. Tatlo lang to. Tatlong Christmas gifts na dapat nating ma-consider. So number one, what will you find at Christmas? So number one, sabi yan, you can find forgiveness. Yan ang una. No? This Christmas, you can find forgiveness. No? Luke chapter 2 verse 11. Ano sabi diyan? For unto you is born this day in the city of David, which is a Savior, which is Christ the Lord. Then sa Acts chapter 10 verse 43, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. So yung remissions of sins, that is forgiveness, shall receive forgiveness. Sa Luke chapter 2 verse 11, sabi niya, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Okay? So, yung word na Savior, no? Kung may mga Bible kayo, you circle that word Savior. Ano makita mo sa word na Savior? Sabi diyan, Jesus, pag sinabi Savior, Jesus didn't come to search us, but He came to save us. Yan ang ano ng Panginoon. No? Pag sinabi Savior, siya ay naparito para iligtas tayo. Yan ang ibig sabihin ng Savior. Kaya nga, ang tanong, why do I need a Savior? Why do I need a Savior? Bakit ko kailangan ang tagapagligtas? Well, sabi sa Bible, simple lang kasi. The Bible says that heaven is a perfect place. We need a Savior because heaven is a perfect place. At sabi yan, at sa langit, since yan ay perfect place, there are no mistakes, no inconsistencies. Makita sa langit. At sabi yan, it is all perfect. Okay? So, yan ang katotohanan. Kaya nga, why do I need a Savior? Well, bakit kailangan ng Savior? Kasi ang lugar na inihanda ng Diyos sa atin, lugar ng mga perpektong tao. Okay? At sabi sa Bible, because of that, only perfect people, sabi diyan, get to go there. Mga perfect lang na mga tao ang pwedeng makapunta doon sa langit. Okay? At ang tanong sa atin, tayo, di ba? Kung ibalik natin ang tanong yan, if God let imperfect people into heaven, it wouldn't be perfect anymore. Kaya nga, sabi yan, hindi pa pwede na ang Diyos ay payagan niya na may mga imperfect na mga tao na makapunta sa langit. Kasi pag yan nangyari, ang langit hindi na siya magiging perfect. Okay? So, heaven is a perfect place, sabi sa Bible. Although sabi sa Bible na heaven is a prepared place for a prepared people. Pero ang background, ang status ng langit, status siya ng sabi diyan, ang pwede lamang pumunta diyan ay mga perpektong tao. Ang tanong, meron ba sa atin dito perfect? May perfect ba sa atin dito? Di ba? Wala. No? Kasi the Bible says, we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Kaya yan ang dahilan, no? Ang Christmas
what we find at Christmas, una, we find a Savior. Through the Savior, we find forgiveness. Kasi ang ating tagapagligtas, ang Panginoon, siya ang nagbigay o magbibigay sa atin ng kapatawaran para ano? Para maging fit tayo sa langit. Kasi hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo pwedeng pumasok doon. Kaya nga, sabi nga dito, if God let imperfect people into heaven, it wouldn't be perfect anymore. That means, I don't stand a chance in a million of getting into heaven on my own effort. Ba? Kung tingnan mo yan, kung ang langit ay sa perfectong tao lamang yan, at hindi pwede i-allow ng Diyos na mga imperfect na tao makapasok doon, walang chance in a million na tayo pwede tayong pumasok sa langit. At sabi diyan, neither did you and me, o ikaw at ako. Sabi nga, we lose our chances of perfections a long time ago. Bakit? Kasi matagal na panahon na nawala na sa atin ang perfection eh. When man fall into sin, nung nagkasala tayo lahat ay naging makasalanan. Guys, nung si Adan sa Eva nahulog sa kasalanan, lahat tayo naging makasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Dahil may isang taong nahulog sa kasalanan, di ba? At sabi yan, dahil sa kasalanan yan, lahat ng tao ay naging makasalanan. So lahat tayo, hinana natin ang kasalanan. Kaya nga, sabi sa Bible sa tiyan pa lang tayo ng ating magulang. No? Sabi ni David, Psalms 51:5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, sabi diyan, ako ay nahulma na sa kasalanan. So, yan ang bukang bibig ni David. Kaya nga, lahat tayo, sabi sa Bible, lahat tayo, we are all sinners. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pero, alam mo ba, kaya nga, ginagawa natin, our problem is where we're trying to save ourselves. May mga tao, gusto nila kaya kong solbahin yan, ang aking sarili. Kaya ko resolbahin yan. Kaya kong pumunta sa langit. Diba? Sometimes, many people sometimes, yan ang kanilang isip. Kaya nga, ano kanilang ginagawa? They thought, ang religion, ang mabuting gawa, ang pagsunod sa 10 utos, ang pagiging matulungin, diba? Ay, yan ang magdadala sa kanila sa langit. Pero the truth is ganito. Kung lahat ng bagay na kung yang ating mga inisip ay yan ang pwede nating magawa para tayo pumunta sa langit, hindi na kailangan bumaba ng Diyos para para ipanganak at para mamatay sa Kalbaryo. Kung kaya nating maligtas ang ating sarili. Di ba? Kaya nga, the truth is ganito. Why did Jesus came? Bakit tayo may Christmas? Bakit tayo may Christmas kayo? Kasi the truth is ganito. Nakita kasi ng Diyos, kailangan natin ang Savior. At walang ibang Savior na pwede magligtas sa atin, kundi ang Panginoon. Diba sabi sa Bible, sa Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, giving among men, whereby we must be saved. Anong pangalan yan? The name Jesus. Sa Philippians chapter 2 verse 11, at the name of Jesus, every knee shall bow, verse 12, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Sabi diyan, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Pag sinabing Lord, Savior yan. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, to the glory of God, the Father. Kaya nga, mga kapatid, you can find forgiveness in Christmas if tonight ay manampalataya ka sa Kanya. If tonight you will come to Him and believe Him na siya ang iyong personal na tagapagligtas. Na siyang kilalanin mo na siya ang Savior mo at wala nang iba. You can find forgiveness. You can find forgiveness this Christmas. Kung hindi ka pa saved, manampalataya ka sa Kanya. Bakit kasi? He provide it for you.
Siya ang nag-provide para sa atin. Sabi nga sa, you need a Savior and He is provided. Provided it. Ang kailangan mo lang, sabi yan, just accept it. Tanggapin mo lang si Jesus sa puso mo. Napakadali lang po ang kaligtasan. Alam mo ba na going to heaven is easy? Making, para malaman mo paano ako pumunta sa langit, napakadali lang. Sabi sa Bible, believe on the name of the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yan lang sabi sa Bible. Sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan lang sabi ng Panginoon. Yan lang that is the only thing that you need to do to receive forgiveness from God. You need to believe that beside no other else in this world, beside the name of Jesus, na siya ang iyong Savior. Yan lang kailangan mo. At sabi sa Bible, Pastor, napakadali naman. Yes, napakadali naman. Bakit kasi? Pasalamat ka. Kasi kung talagang gusto mo talaga ikaw ang maggawa ng paraan para pumunta ka sa langit, dapat ikaw talaga ang ipako sa krus. Tayo talaga dapat ang ipako sa krus. Alam mo ba na para ma-declare na perfect ang iyong ginagawa, dapat gagawin mo to sa sa paraan na wala kang iniisip na balik. Alam mo ba si Christ? When He died on the cross, He did not think na meron mananampalataya sa Kanya. Ang ginawa niya lang talaga, He is just fulfilling. He just, gusto niya lang talaga gawin na siya ang perfect lamb. Para sa perfect sacrifice, para sa perfect payment, full redemption natin lahat. Yan ang ginawa ng Panginoon. Di ba? Kaya tayo, bilang mananampalataya, isipin mo na lang kung gagawa ka ng mabuti pero ginagawa para sa iyo to, hindi ka pa rin worthy. Kaya sabi sa Bible, all our righteousness is like a filthy rags. Kaya ano ginawa ng Panginoon? God made the decision na siya ang sagot. He made it for you. Kaya, alam mo ba, may mga tao din na namatay sa cross. Sa panahon ng mga medieval time, dark ages, marami din mga pinapako sa cross, sinusunog pa nga sila Diba? Pero, that doesn't mean na kung sila ay ganun ginawa sa kanila, they will go to heaven. No, hindi pa rin. Kasi, ang kailangan pa rin ganito. Kailangan ang mamatay dapat perfect na tao. At kahit tayo ipako sa cross, we can still never it is not still a guarantee na pwede pa rin tayo pupunta sa langit. Kaya nga, si Kristo lang talaga. Si Christ lang talaga ang bukod tangi. Kaya nga, sabi sa Bible, the only Savior. The only Savior. Wala nang iba pang pwede magligtas sa atin kasi He is the only person who died on the cross na perfect. Sabi nga, di ba, may kasabihan na He became a sinner para tayo na sinner maging righteous. Yan ang ginawa ni Kristo. He became a sinner para tayo na sinner ay maging righteous. So He provided salvation. Kaya ganun lang kadali ang kaligtasan. Ganun lang kadali ang kaligtasan, kapatid, kaibigan. You just simply come to the Lord Jesus Christ this Christmas and ask for forgiveness of sin. And then sabi ng Bible, and God will forgive you. Ay sabi diyan, it's not like God is trying to give you cancer or something. Sabi diyan, just accept and you will accept forgiveness. Then napakalawang tanong. Kasi tatlo lang to, di ba? Tatlo lang sinasabi natin kanina. This Christmas, God wants to give you 3 Christmas gifts. Una, you can find forgiveness if you seek it. Pangalawa, na dapat mo makita, sabi diyan, you can find eternal life. This Christmas, you will find eternal life. Makita mo rin ang eternal life, no? Romans chapter 1 verse 17, sabi diyan, for therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 1 John 5:20. Ang sabi diyan, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even His Son, Jesus Christ. Ang sabi diyan, this is the true God and eternal life.
Di ba? Kaya nga pa may mga nagtatanong na sinasabi nila na si Kristo hindi sa Diyos. Yan, basahin mo 1 John 5:20. Dapat daw makilala mo siya. His Son, Jesus Christ. Sabi diyan, this is the true God. Ito ang totoong Diyos. At sabi diyan, at ang buhay na walang hanggan. Jeremiah 29:13, sabi diyan, and ye shall seek me and find me, and when you shall search for me with all your heart. Kaya nga maganda mga kapatid, sa Christmas na to, isipin mo, kung gusto mo to hanapin ng Panginoon, hindi lamang na you will find forgiveness from Him, but you will also find eternal life. Magkakaroon ka rin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi meron tayong tinatawag na facts of life. Anong facts of life natin? We're all going to die someday. Lahat mamatay, no? Dito sa loob ng building na to, 50 years from now o 100 years from now, we are 100% wala na dito sa mundong ito. Di ba? Maybe 10 years, 20 years from now, baka kalahati ng mga tao dito sa loob ng building na to, wala na rin. That is life is so short. Yan ang ano natin. Yan ang katotohanan. We are all going to die someday. 'Di ba? Kaya kapag inisip mo, sabi niya, that is not a pleasant thought, no? Minsan sabi niya, Pastor, wag mo na pag-usapan yan. Ayoko mo na pag-usapan yung kamatayan. May mga tao, they try to avoid topics about death. Diba? Wag mo na yan. Enjoy mo natin buhay natin. Ayaw natin pag-usapan yan. Pero, alam mo kasi ito yan when you think about death, hindi talaga yan pleasant. Pero kahit hindi pleasant yan, totoo pa rin yan. Diba? That is still true. Kaya nga, may mga tayo na, I don't think you need to be afraid. It or worry or always worry about it. Diba? May mga tao na reason ayaw nila pag-usapan kasi natatakot sila, pero the Bible says, diba, yung katotohanan na we're all going to die, dapat hindi ka matakot, dapat hindi ka mag-worry. Kasi, ano yan God has already prepared para sa atin. Sabi nga dito, ano sabi dyan? Kasi whether tanggihan mo man yan o dinay mo yan, sabi dito, the fact is, we are all going to die someday. Maybe tomorrow, maybe next year, maybe 10 years from now, we don't know. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sabi ko ngayon 10 years from now, baka kalahati ng attendance natin dito, patay na. Di ba? So, nobody knows. Yan ang katotohanan. Okay? So, yan ang facts of life. We are all going to die. Pangalawa, you're going to spend more of your life on that side of death than you will on this side. Alam mo ba yan? Sabi sa ang katotohanan ganito, lahat tayo mamatay someday, di ba? At ito pang truths, mas matagal daw tayong mabubuhay sa next natin na buhay kaysa sa buhay natin ngayon. Di ba? Sabi nga dito, you're going to spend more of your life on that side of death. Pagkatapos sa kamatayan, mas mahaba ang iyong mas mahaba ang i-spend na buhay kaysa sa buhay na meron tayo ngayon. Okay? Ano ibig sabihin? For example, ito, you get 60, 70, 80, and maybe 90 years here on this earth. Diba? Yan yung mga, ano natin yan yung mga edad. Kaya na, binabasa ko kanina si Ana. Alam mo ba si Ana? Si Ana, siya yung prophetess nung dinedicate si Christ sa temple, no? Siya din ang na nagpray at siya din nagbigay ng prophecy. Si Ana, sabi sa Bible, ay ang edad niya kasi 7 years, may asawa siya, 7 years, nakasama niya asawa niya, and then sabi dito, parang 81 years o 86 years after, four score and 3 scores. 3 score and 4 score. So 86 plus 7, 93 years old siya. Nung panahon na yan, nung dinedicate si Christ, 93 years old si Ana. Yan ang kanyang edad. So sabi ko, yan ang edad ni Ana. Umabot siya ng 93.
Kaya nga very old age siya, pinakamatanda siya. Pero ganun pa man, sabi ito, naka-relevant ka na yung edad na yan, isang dyan lang tayo talaga. Di ba? Kung abot ba tayo ng 101, parang si Juan Ponce Enrile, di ba? Pero ganun pa rin, mamamatay pa rin tayo. Di ba? Pero, kaya nga, kung matutulong pa rin yan, short pa rin yan, maiksi pa rin yan kumpara sa eternity. Alam mo ba yan? Maiksi pa rin ang buhay na yan kumpara sa next life na meron tayo pagkatapos ng kamatayan natin. Maiksi pa rin yan. Kaya nga sabi dyan, ang sabi dyan, but on the other side of death, you'll spend the rest of your eternity in eternity. Sa other side ng death, mabubuhay tayo ng eternity. You will spend eternity in the eternity. Kailan ba eternity? Ang eternity is, ano yan? Parang sing-sing yan. No? Walang beginning, walang end. Hindi ko alam kung ano yan, pero that is how the Bible tell. Na tayo ay, you are going to spend eternity. Kung ikaw ay ligtas, you will be in the Lord in eternity. Kung hindi ka ligtas, you will be in hell or in the lake of fire in eternity together with the devil and his angels. Yan ang sabi ng Bible. Pero kung saved ka, you will be in eternity. Kaya nga, sabi nga dito, nakakalungkot, sabi, only a fool would go all through life totally unprepared for something they know it is inevitable. Isang mangmanglang na tao na susuong sa eternity na buhay na hindi niya pinaghahandaan. Alam mo ba yan? Kaya nga, tayo bilang manampalataya, sana, no, kung nandiyo ka kaibigan, o nandiyo ka, tayo, member tayo ng MBBC, kasi ako naniniwala, hindi lahat ng baptist sa langit eh. Ba? Isipin mo lang, si Judas, kasama ng Panginoon yun. Pero, hindi siya ligtas. So, magugulat tayo one day in heaven, may akala natin na ligtas dito ngayon, akala mo ligtas, pero baka nasa impyerno. Kaya nga, we need to remind ourselves, are we 100% sure? Tsaka na ba talaga na pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Alam mo, walang mawawala, as I said noong Sunday, ba? Walang mawawala sa isang tao na naghanda at tinanggap si Jesus. Kasi kung hindi totoo ang eternity, tabla-tabla lang tayo. Pero kung totoo ang eternity, na may langit at impyerno, at hindi ka naghanda, lugi ka. Mas wala kang magagawa. At ang nakakalungkot doon, kahit magsisi ka man, huli na. Hindi ka na magkakaroon ng chance. Our chance is here tonight. Our chance is right now. Kaya nga sabi sa Bible today is the day of salvation. Yan ang ng Panginoon. Kung mapapakinggan mo, if thou hearest His word, believe on Him. Kasi today is your salvation. Yan ang katotohanan kasi ito lang maaaring baka ito lang ang chance that God has given para sa atin. Pero maganda yan, no? That if you will come to the Lord Jesus Christ tonight, you will find Christmas. You will find your Christmas na meron kang eternal life. 'Di ba? Mas maganda yan, 'di ba? Maganda yan na itong Christmas to, kumbaga sa wala man akong greatest gift, wala man akong perfect gift na matanggap. Pero I have the greatest gift na na-receive. I received the Lord Jesus Christ into my heart. I receive Him as my Lord and personal Savior. And I have the greatest gift of God. Ano ang kanyang greatest gift sa akin? Eternal life. That's why sabi sa Bible na, I am now no longer afraid of death. Why? Because death is just an opening, another door where I will see my God, where I will dwell together in my God in the place called heaven. 'Di ba? Ang ganda ka na 'yan. Ang gandang patutuo 'yan, mga kapatid. Kaya nga make it sure na na meron kang Kristo. Baliktad data ako, brad, Baliktad yung outline ko. Yung number 2, naging number 3. Yung number 3 ko, naging number 2. Kaya sabi ko, parang baliktad ata nga sabi ko. Kaya pala sabi ko, pag ko, ending na ako eh.
ending na eh. Okay, pero okay lang yan. Talaga sinadya, hindi sinadya yan, wala daw tinatawag na aksidente para sa Panginoon. And then yung last, ito na tayo sa last na tayo, dito na. What you will find in Christmas? Ano yung una? You will find forgiveness. You can find forgiveness. Pangalawa, you can find eternal life. And then pangatlo, sabi dyan, which is dapat ito pangalawa eh. Pero ito na pangatlo. You can find peace of mind. In Christmas, you will have the peace of mind. Meron kang kapayapaan. Hakuna matata. Di ba? Ano yan? Hakuna matata. Di ba yung nasa iyo ang kapayapaan. Tama ba ako dyan? Kaya hakuna matata. Okay, you can find peace. Sa Psalms 119, verse 165, no? Isang magandang verse yan na dapat makita natin. Psalms 119, verse 165, sabi dyan, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Diba? Sabi dyan, pag meron ka daw dakilang kapayapaan, ang dakilang kapayapaan ay makukuha lamang yan kung mahal mo ang salita ng Diyos. Ano sabi dyan? At dahil meron kang dakilang kapayapaan, sabi yan, walang sinumang makapag-offend sa'yo. Diba? Oh, ganda niya, no? Pag mayroon kang kapayapaan ng Panginoon, wala daw pwedeng sino mga makapag-offend sa'yo. Pero lungkot yan, baka ikaw taga-offend, ikaw nag-offend sa kanila, di ba? Pero ikaw ay hindi kanila ma-offend. Diba? Totoo, alam mo ba, being a Christian is an offense sa mundo? Living as and showing the life of Christ to the world, ang mundo para sa kanila, we are an offense para sa kanila. Na-offend sila sa atin. Pero maganda lang bilang manampalataya, kung mag-retaliate man ang mundo sa'yo, dapat hindi tayo no-offend. Bakit kasi? Kasi may great peace tayo ng Panginoon. Diba? Yan yung mga katotohanan. Kaya nga sabi yan, peace is a word that our world uses a lot, but the world doesn't have. Totoo yan. Naniniwala ba kayo sa verse, sa salita na yan? Peace is a word. Ginagamit yan. That our world uses a lot. Diba? Kaya nga, palagi na, bakit tayo may UN? Kasi para i-maintain ang peace. Ano kaya mga sigaw ng mga tao sa mundo ngayon? Peace. Diba? World peace. Pero sabi dyan, yan yung word na ginagamit ng mundo. Pero sabi dyan, but the world doesn't have. Pero yan ang tanging salita na wala sila. Alam mo ba yan? Kasi ano sabi sa Isaiah chapter 6 verse 9? Isaiah chapter 9 verse 6 pala. Ang sabi diyan, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace. Tama ba ako? The everlasting Father, the Prince of Peace. Alam mo ba na si Kristo lang ang kapayapaan? Kaya nga, if you search Christ today, this Christmas, you will find peace. At ang nakalungkot, the reason why the world doesn't have peace, because the world doesn't search Christ. The world, ang ginagawa nga ng mundo ngayon, they try to abolish Christianity. Nabasa ko na sa news, ito lang, December 22 ata. Kailan ba December? Kahapon lang. Yung Chinese government, merong isang lugar sa China na meron silang festive, parang Christmas festive nila. Ni-raid sila ng mga Chinese. At lahat, pinaguhuli sila. Lahat ay inaccuse sila ng mga false accusations. Lahat ng leaders, lahat ng mga Christians. Sipin mo yan ang ginagawa ng mundo ngayon. They try to remove Christ, they try to remove churches, they try to remove believers in the Lord. And then they will shout, sabi nila, kaya naman ginawa, it is because we want peace. Diba? Parang ganon. Tatanggalin mo si Kristo tapos sasabihin mo, kaya mo ginagawa yan dahil gusto mo ng kapayapaan. Diba? That's a foolish
Yan yung ano, yan, doon mo makita talaga na ang mga tao, sa sobrang katalinuhan nila, mangmang sila sa Panginoon. Diba, ano sabi sa 1 Corinthians? Buksan niyo yung Bible sa 1 Corinthians. Sabi sa verse 25. Sabi dyan, 1 Corinthians chapter 1, verse 25. Sabi, and because of the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Sabi niya, for you see our calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ano nakalagay? But God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of this world to confound the things that are mighty. And base things of the world, and things which are despised, which God chosen, the thing and things which are not, to bring to naught things that are. Ano sabi yan? Bakit? Sabi yan, that no flesh should glorify in His presence. Diba? Kino-confound. Ano yung word na confound? Kino-confuse ng Diyos ang mga matatalino na tao dito sa mundo. Para ano? Para hindi sila pwedeng mag-glorify sa Diyos. Isipin mo yan? Isipin mo, argument, why did you arrest the people? Because they are creating, confusion, and we want peace. That is wrong. Actually, tayo mga manampalataya, we are a peaceful people. Kung meron man ng mga peaceful people, tayo ng mga anak ng Diyos. Pero the truth is, yan ang katotohanan, no? Peace is a word that our world uses a lot, but the world doesn't have. Alam mo, meron dito nakalagay na real peace of mind is having a relationship with Jesus Christ. Ang real peace ng ating kaisipan, sabi yan, dapat meron kang relasyon kay Kristo. God's Son and becoming friends with Him, with God. Kaya nga, dapat ikaw kaibigan, no? Dapat checkin mo. Di ba? Are you searching for real peace ngayong Pasko? Well, sabi sa Bible, ang real peace na hinanap mo si Kristo. Come to the Lord Jesus Christ. Believe in Him. Accept Him as your Lord and personal Savior. The Bible says, you will experience, you will find forgiveness, you will find eternal life, and then you will receive real peace. Totoong kapayapaan. Sabi nga, real peace is knowing that no matter what happens, God will never leave me alone by myself. He'll always be with me. Yan ang advantage sa mga Kristiyano. Ang sabi sa Bible, di ba? Ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga anak? I will never leave thee nor forsake thee. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan ang promise ng Panginoon. Kaya nga, isa sa mga, di ba, yung mga inchik, alam mo yung mga inchik? Mayayaman, maraming mga mayayaman na mga inchik liban sa amin. No, kami mga inchik pero hindi kami mayayaman Okay? May mga inchik na mayayaman. Isa sa mga evidence mayayaman sila, ang tataas ang pader nila. And they have sophisticated na mga electronics na gate o electronics na mga cameras. Minsan may mga gwardiya pa sila. Why? Because they are afraid that somebody will intrude their home, di ba? At gawan sila ng kapamakan. Pero tayo mga anak ng Diyos, wala tayong gate, bisa wala tayong gate. May gate man tayo, walang ilaw. Ang bantay natin aso, si Alpha, si Omega, si Blessed, di ba? Yan yung mga bantay natin di ba? Mga ano natin. Pero tayo mga Kristiyano, nakakatulog ba kayo ng mahimbing? Well, kung nakakatulog ka ng mahimbing, well, simple lang, because you trust may Diyos na nagbabantay sa atin. Kasi nangako ang Panginoon na I will never leave thee nor forsake thee. Pero yung mga Chinese, yung mga mayayaman, hindi makakatulog yan.
Hindi nakakatulog. Bakit? Kasi takot sila. Kasi real peace cannot be bought by wealth or by anything in this world. Real peace will only comes on Christ. Kay Kristo lang. Sabi dito, real peace is knowing that no matter what will happen, God will never leave me. Real peace means no matter what happens in 2026, I know that God is going to give me the strength to handle it. Diba? Yan ang real peace. Kahit ano mo daw mangyari sa 2026, hindi natin alam kung ano mangyari sa 2026, pero alam ko, God is going to give me the strength to handle it. Bibigyan ako ng Diyos ng kalakasan na kakayanan natin yan. Di ba? Ang sabi sa Bible, the joy of my Lord is my strength. Okay? So you need to trust the Lord lang yan. Maging masaya lang tayo sa Panginoon. At sabi dyan, you will see the strength of God. At ano pa? Real peace is living by God's word, the Bible. So I can avoid a lot of needless hurts and hangs-ups and habits that mess up my life. Alam mo ba, yun ang totoong kapayapaan. Sabi ko, ang totoong kapayapaan is namumuhay ka sa salita ng Diyos. Ito yung Bible. Diba? Para maiwasan natin ang mga hindi kailangang mga bagay na nagbibigay sa atin o nagdudulot sa atin ng sakit, nagdudulot sa atin ng hang-ups. Diba? Yung parang stalemate. Walang nangyayari. Parang tinanong ka, 10 years ago, magkaibigan, magkasama kayo, nagkita kayo 10 years ago, after, tinanong ka ng kaibigan mo, kumusta ka na? Eto, ganito pa rin, walang pagbabago, walang nangyari. Diba? Pag Kristiyano tayo, hindi totoo yan. Alam mo, pag sabi ng Kristiyano, 10 years ago, alam mo, kapatid, napakabuti ng Panginoon. 10 years ago, ito ang buhay natin, pero tingnan mo, ngayon, ang Diyos, sa tulong niya, pinagpala tayo. Diba? Hindi man kalakihan, hindi man yan high-end ng mga pero napakabuti ng Diyos. Pero kung may mga tao na they try to scratch God, to scrape God sa kanilang buhay, lilipas ang 10 years ago, yan ang kanilang bibig. Eto, ganito pa rin. And I saw people. I saw mga tao na they decline, they do not follow the Lord. Wala talagang pagbabago sa buhay nila. Walang changes. Kasi it is alam mo ba na isa sa mga bagay dapat meron ang isang tao para makita mo ang kapayapaan, makita mo yung pagbabago sa buhay mo, meron kang kapayapaan ng Diyos. Alam mo, pagpayapa ka, hindi ka tumatanda. Ano, alam ba kayo dyan? Pero tingin mo yung mga hindi payapa, hindi nakakatulog, ang bilis tumanda. Kung tayo may tumatanda, old age na yan. Di ba? Pero yung edad mo, 40, pero mukha ka ng 60, ay ibang usapan yan. Ilan taon ka na? 40, ha? Akala ko 60 ka na eh. Ano nangyari sa'yo? Di ba? So, ibang usapan yan. So, bakit ka napunta sa ganong edad, sa ganong pagmumuka? Kasi wala kang kapayapaan. Pero may mga, ilang taon ka na? 60. Ha? Akala ko 40 ka pa lang. Wow, bakit ganon? Kasi may kapayapaan. Di ba? Alam mo ba yan? Mga kapatid, kaya nga kung tayo ay naghahanap ngayong Pasko, hindi ko alam kung hinanap mo ngayong Pasko, pero kung ngayong Pasko naghanap ka ng kapayapaan, come to the Lord. Di ba? Come to the Lord. Kung ngayong Pasko naghahanap ka ng tinatawag na walang grudge sa buhay, come to the Lord. Pumunta ka sa Panginoon. Alam mo, makikita mo, may enjoy mo, you will be grateful, Lord, thank you, dahil nakilala kita bilang aking tagapagligtas. Thank you, Lord, dahil, di ba, sino kami? Sino ako? Na ako ay inisip mo at binigyan mo ng kaligtasan. Sino tayo? So that is a wonderful thing to be received. Hindi kayang bayaran ni numan ang peace of mind. Alam mo ba yan?
Hindi kaya, walang taong kayang bayaran ang peace of mind. Only the Lord can give it. Only the Lord is the one who paid it para sa atin. Okay? So, sabi nga may mga actually meron pa ako nito. There are 3 things that will rob you of peace of mind this Christmas. 3 daw na dapat bantayan natin bilang mga Kristiyano. Ano yan? Yung guilt, yung grief, saka yung grudges. Ang bilis naman ng hindi pa ako tapos sa grudges. Guilt na kaya agad, di ba? 3 bagay daw. Guilt, grief, and grudges. Ano ba yung Those are the 3 great destroyers of peace of mind. Guilt. Sabi yan, you don't have to walk out of here with guilt. Okay? So, yan yung na dapat, yan ang papatay sa peace of mind natin. Pag may guilt tayo. Kaya, sana wag kang lumabas ngayong gabi. Nadadala mo ang guilt. Diba? Anong guilt na yan? Anong guilt yan? Of course, yung guilt na hindi ka pa napapatawad ng Diyos. Diba? Yung sabi diyan, God says, I sent a Savior to wipe away your sins so you can be forgiven. Clear conscience. Pero, binabaliwala mo pa rin ang Panginoon. So, guilt yan. No? Dala-dala. God already provide you a remedy. Pero you decline that remedy. So, guilt yan. Okay? Grief. Sabi dyan, yung grief, if the truth were known, some of you are in a major pain right now. Christmas time brings up all kinds of hurtful memories, yung mga grief. Diba? Ngayong taon, dami natin mga kalungkutan, o kaya mga problema, o mga failures, diba? O mga bad experience, emotionally, financially, physically, emotionally, financially, physically, spiritually. So may mga bad experience tayo. Pero sabi ng Panginoon, but more than that, God cares about your hurt. Okay? So ano mo yan the thing that will only rob peace of minds, pag yung guilt and grief. Grief, hindi mo yan i-let go. Then yung pangatlo, grudges. Grudges. That's being resentful. Kaya tama din dapat pagdating sa, di ba, papasok na tayo ng 2026, dapat wala ka ng guilt, dapat wala ka ng grief, at dapat wala ka ng grudges. Wala kang tinatanim ng sama ng loob. Huwag mong dali ng sama ng loob papasok ng 2026. Kaya maganda talaga na para mangyari yan, dapat una, ma-experience mo si Kristo. Pero kung meron ka mang Kristo, ay dapat, kung tayo Kristiyano, may Kristo ka na, ay dapat sumunod ka talaga sa Panginoon. Diba? Dapat magpasakop ka sa kalooban ng banal na Espiritu. Kasi the Holy Spirit, the Bible says, the Holy Spirit He is dwelling in our life. Nasa puso natin siya, kaya nga, the Bible says, the Holy Spirit, we can grieve and we can, grieve and isa pa? Hindi, dalawa yan grieve not the Holy Spirit, quench, and we can quench the Holy Spirit. So, bilang manampalataya, I hope and pray, no? Ngayong Christmas, if you want to experience real peace, do not quench or do not grieve the Holy Spirit in your life. At kung ikaw naman hindi ka paligtas, do not blaspheme the Holy Spirit. So, yan yung mga 3 function na pwede natin magagawa sa banal na Espiritu. Okay? So, these are the things, these are the 3 gifts na pwede natin matanggap ngayong Christmas. Na pwede natin makita ngayong Christmas. Una, you can find peace. Kaya kung wala ka pang katiyakan, una, you can find forgiveness. Lumapit ka sa Panginoon para God will give you forgiveness of sin. Pangalawa, lumapit ka sa Panginoon so that you will have eternal life. And then pangatlo, lumapit ka sa Panginoon so that you will enjoy real peace. Diba? Magkaroon ka ng totoong kapayapaan.
At tayo ng mga Kristiyano, sabihin natin na, Pastor, meron akong real peace, pero hindi pa ako nakakalagpas sa grief, ano yung isa? Sa guilt, sa grief, at sa grudges. So, bitawan mo yan. Huwag mo hayaan na yan ang mag-enslave sa'yo. Dapat, pagpasok ng 2026, wala na dapat yan sa atin. At sabi sa Bible, magagawa natin yan because God is faithful. Matapat ang Diyos para sa atin. Okay, so tayo lang ito, Bel, is all stand, at tayo ay dako sa ating invitation. Okay? Let's pray, dear God and Heavenly Father, Lord, thank you so much sa ipong mensahe na binigay sa amin this evening. At I pray na nagtunay nga po, naging pagkapala ito at hamon sa bawat mga manampalataya. Lord, I pray na nawa, ngayon pong Pasko, these are the things that we're going to find for ourselves, Panginoon. Una, we find forgiveness, we find eternal life, and we find the real peace of mind, Panginoon. Lord, speak ka po sa aming kalagitnaan, at kung meron po dito, Panginoon, na hindi pa siya nakakatiyak ng kanyang buhay, kaligtasan, nalayin ko rin po sa gabi ito, tanggapin kanya bilang kanyang totoong tagapagligtas ng kanyang buhay para ma-enjoy niya, Panginoon, ang forgiveness na ipong offer sa kanya, ang eternal life na ipong inihanda sa kanya, at ang real peace na ito po ang aming kailangan sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Lord, bless po ang aming altar call at ang aming invitation. This I pray in Christ's name. Okay, so habang nakayukong ulo ng kapatid ating mga mata, let's go to the altar kung tayo kinausap ng Panginoon. At maaaring baka meron sa atin dito, hindi pa siya nakakatiyak na ikaw ba nakakatiyak ka na pag dumating sa iyong kamatayan, sa langit ka pupunta, kaibigan? Sana sa gabi ito, manampalataya kay Kristo. Taas mo lang ka ng kamay mo, sabi mo, Pastor, hindi pa ako nakakatiyak ng patungo sa langit. Pero Pastor, gusto kong tanggapin si Jesus. Gusto ko magkaroon ng real peace. Gusto ko maranasan yung forgiveness at ma-enjoy at matanggap ang eternal life. Taas mo lang ka ng kamay mo. Nais kita kang ipadalangin. Meron ba sa atin dito? Meron ba? Meron ba na hindi pa siya nakakatiyak ng kanyang kaligtasan? Kung lahat tayo nakakatiyak, so I pray naman mga kapatid, no, that we need to be thankful. That I hope na sa buhay natin ay, although we find forgiveness, so sa ganun din, no, let us have a lesson na we also learn to forgive others. Kung may mga nagkakasala sa atin, let us have eternal life. Say, be careful, no? Yung ating buhay dapat yan ay sinishare din natin sa iba. Okay? Of course, yung real peace, no? Ang real peace is huwag kang mag-dwell sa guilt. Kung may kasalanan ka, meron kang sin na nakatago, bigay mo yan sa Panginoon. Huwag kang mag-dwell sa grief. Okay? Ang grief, meron panahon na tayo nalulungkot, nagsasuffer, nagmumurn, pero lahat yan may hangganan. The Bible says, meron tayong real peace that God been offered. And then, meron tayong tatawag na God wants us to be free from grudges. Ayaw ng Diyos na dala-dala natin yung mga sama ng loob. Kaya nga, bilang mga magkakapatid dito sa loob ng iglesia, ng Metro Light Believers Baptist, I pray na sana wala tayong mga hidwaan dito, wala tayong mga sigalot dito. At kung meron man, ayusin natin yan. Kailangan bago pumasok ang 2026, maayos tayo. Diba? Maganda yan, para maganda pagsalubong sa 2026, meron tayong genuine na kapayapaan. Hindi lang sa church, kundi kahit sa family, sa mga mag-asawa. Maaaring mga mag-asawa, meron kayong mga hidwaan, may mga grudges kayo. Maganda mag-ayos. Diba? Sa mag-anak, sa mga magkakaibigan, maganda ayusin natin yan. Para ma-enjoy natin ang real peace. Alam ba na yan ang mensahe ng Christmas. Yan ang makikita natin when we speak about Christmas. Okay? Kasi the Lord Jesus Christ did it for us. Yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Okay? So I hope naging blessing. Tayo manalangin. Lord, thank you so much sa ipong mensahe. Thank you so much, Lord, sa ipong banal na salita. Thank you so much, Lord, sa mga desisyon na binigay mo po sa bawat mga anak mo na narito po sa iyong altar. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat mga desisyon at panalangin ng bawat isa. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa buhay po namin, tunay nga po ay
wala po kami ibang hinahanap kundi ikaw, Panginoon. At as you said, Panginoon, dahil ikaw po kami sinesearch, of course, Lord, makikita namin ang iyong kabutihan para po sa aming lahat. Kaya i-bless po ang buhay ng bawat isa na gumawa po ng pagpapasya. Kahit po sa mga upuan nila, sila kung sila po nananalangin din, patuloy din po, dalahin ko, Lord, natugunan mo po at pagpalain kaming lahat. Lalo po, kami po na nag-respond sa ipong mensahe. Maraming po salamat, Panginoon. Bless po ang sunod namin gagawin. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so balik tayo sa ating mga upuan muna. Tayo ay kukuha ng ating offering. Okay, ushers. Okay, so let us not forget yung kabutihan ng Panginoon. God is faithful. Kung tayo nabigyan tayo ng mga pagpapala ng Panginoon, ibigay natin yung bahagi din ng Panginoon. Okay, so also yung ating mga faith promise, yung ating commitments, yung ating pastor's card,